Isang magandang hapon mga kababayan. Gusto ko pong i-shout out ang ating mga kababayang Bisaya na matitino at may pagmamahal sa bayan, hindi sumusuporta sa mga Duterte. Ganun na rin, i-shoutout ko ang aking mga kapwa Ilocano sa Norte na imbag malimtay amin kakabsat. Mga kababayan, nakakatawa talaga. Isang kamangmangan. Ito pong naratibo na mga DDS ngayon. Napapansin ko lang na kung ano yung sinabi ng isa, pare-pareho po sila ng naratibo. Kaya ang aking konklusyon, meron po talagang tagagawa ng kanilang mga narratives. At kung ano yung nilabas ng isa, tutularan ng isa. Pare-pareho po sila ng naratibo. Ito po yung nakakatawang naratibo nila na sa gitna ng giyera, sa gitna ng krisis, kahirapan sa buhay, kung bakit ipinupush pa rin ang impeachment ni Sara Duterte, mga kababayan. Napakabugok na pag-iisip, mga kababayan. Anong ibig sabihin? Dahil may krisis, ay malilibre na ang nagkasala. Dahil may krisis, hindi na papanagutin ang inyong reyna, ang vice-presidente. Abay, hindi tama yun. Kahit anong panahon man yan, dapat managot ang nagkasala sa bayan. Yan! Isa pa itong si Robin Padilla. Ginamit pa nga niya yung pangalan ng Diyos. God help us. Na ang hirap na ng buhay, meron pa ring impeachment na nangyayari. God help us. Yan ang sinabi ni Boy Sili, mga kababayan. I don't know kung anong klaseng pag-iisip yan. Pero pag-iisip ng isang mangmang, pag-iisip ng isang senador na parang hindi nag-iisip, mga kababayan. Anong ibig nyo sabihin? Ililibre nyo ang isang may pananagutan sa bayan, nagnakaw ng napakalaking pera. Alam nyo, malaki sanang tulong ito sa ating mga kababayang naghihirap kung hindi nila ito ninakaw. Kaya mga kababayan, ito ay isang malaking kalokohan. Itong naratibo ng mga DDS, sabay-sabay po sila, in unison. Yan ang kanilang mga pinagsasabi. Na ang hirap na nga ng buhay, inaatupag pa raw natin, inaatupag pa rin itong impeachment ni Sara Duterte. Well, pwede namang pagsabayin yan. Kayang-kayang pagsabayin yan ng gobyerno. Tugunan ang pangangailangan ng taong bayan at at the same time, tuloy na tuloy, forthwith, ang impeachment ni Sara Duterte. Hindi dapat palibrihin yung tao na yan. Sapagkat malaki ang kanyang pagkakasala sa bayan, isama mo pa dyan ang kanyang kapamilya. Kaya mga kababayan, huwag tayong pauuto. Sana gumising kayo. Huwag tayong pauuto sa mga Duterte. Isang malaking kalokohan ito na sasabihin mong tigil muna ang impeachment sapagkat may krisis tayo, sapagkat mahirap ang buhay ngayon. Kalokohan yan. Ibig sabihin, malilibre. Itong mga gumawa ng kasalanan sa bayan, ibig sabihin, hahayaan na lang natin na makalusot si Sara Duterte sa mga milyong-milyong perang nilustay. Hindi makapagpaliwanag, hindi nga sumipot sa hearing. Kaya mga kababayan, mag-isip naman tayo, lalong-lalo na itong senador na to, na hindi nag-iisip. Nagbibigay ng komento pero parang isang komento ng taanod lang na hindi pinag-iisipan ng mga pinagsasabi. Alright mga kababayan, so yan. Mahirap man ang sitwasyon natin ngayon, tuloy pa rin dapat ang impeachment. Dapat habulin, dapat pagpaliwanagin. Kung totoo ngang malinis siya, walang dapat katakutan. Dapat mag-show up. Dapat umattend. Huwag magtago.
Dahil ang pagtatago, ang hindi pagharap, nangangahulugan na siya ay isang korap. Yan lang po muna ngayon. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe to my small YouTube channel. Marami pong salamat at sana'y mag-iingat po tayo lagi.